You see, his financial records show na ilang linggo bago nanganak si Elsa, he received a fat sum from Rosita. But that can be explained easily. It could have been a gift, could have been anything. Pero pwede rin binayaran siya ni Rosita, hindi ba? Magkasabot sila. That's very possible, attorney. You can't jump into that conclusion, Elsa. Attorney, tulungan niyo kami. We want to file a case. Kaya't mahirap patunayan ang sinasabi niyo. Besides, kung may anomalya mang nangyari, usually tumatahimik na lang lahat ng hospital staff para sa ganun walang madamay. Ano nangyari sa background niyo sa kanya? Nothing definite. Isang bagay lang. Excuse me, let me just look at my file. I've got something here. You see, his financial records show na ilang linggo bago nanganak si Elsa, he received a fat sum from Rosita. But that can be explained easily. It could have been a gift, could have been anything. Pero pwede rin binayaran siya ni Rosita, hindi ba? Magkasabot sila. That's very possible, attorney. You can't jump into that conclusion, Elsa. Attorney, tulungan niyo kami. We want to file a case. Mr. Abrigo, totoo ba ang balita na si Miss Monteverde nagbigay sa inyo ng break sa trabaho? At nagbigay sa inyo ng lote ng ikasal kayo ni Mrs. Maaari niyo ba sabihin ang tunay niyong relasyon ni Miss Monteverde? Mrs., paano niyong natitiyak kayong ina ni Adrian sabihin pang siya ay anak ni Mr. Abrigo? Hindi kami nasasaktan dito. Aba, si Walang Miss pwedeng Monteverde? pagmula ng mga bali-balitang yan, kundi sa isang malisyosong isip katulad ng kay Miss Rosita Monteverde. Ma'am, sandali lang ho. Kukuha lang ho kami ng Mamaya. Please, later. Ang sabi ho niya pamangkin daw ho niya Thank you. That's all, Your Honor. Kayo, Dr. Mendez, kayo mismo ang nagpaluwal kay Mrs. Elsa Abrigo noong ika-9 ng Oktubre 1980. Opo. At kilala niyo rin ang babaeng nasasakdal si Miss Rosita Monteverde. Opo. Gaano kahigpit ang pagkakilala niyo kay Miss Monteverde? Well, actually, sila ang may-ari ng ospital na pinaglilingkuran ko. Masasabi ba niyong matalik kayong magkaibigan? Well, magkakilala kami on a professional basis. Bukod sa pagiging profesional, may business relationship ba kayo ni Miss Rosita Monteverde, Dr. Mendez? Wala po. Kung hindi kayo matalik na magkaibigan at wala naman kayong business relationship, tatanggap ba kayo ng malaking pera mula kay Miss Rosita Monteverde? Objection, Your Honor. The question is hypothetical and irrelevant to this case. Your Honor, gusto ko lang pong patunayan na malapit sa isa't isa si Dr. Mendez at si Miss Rosita Monteverde na parehong nasasakdal sa kasong ito. Objection overruled. Thank you, Your Honor. Uulitin ko, Dr. Mendez. Tatanggap ba kayo ng malaking pera mula kay Miss Rosita Monteverde? Hindi po. Kung ganon, bakit kayo tumanggap ng 1,000,000 piso mula kay Miss Rosita Monteverde 2 linggo bago manganak si Mrs. Elsa Abrigo? Silence. Nang magpatingin kayo kay Dr. Mendez, nasa kalagitnaan na kayo ng pagbubuntis. Maaari bang sabihin ninyo sa hukumang ito kung bakit? May problemang ovaryo ko. It's a congenital defect. Nalaman lang namin after a series of tests. Kung ganon, sa simula pa lamang, ay alam na ninyong delikado ang inyong pagbubuntis. He assured me, nangako Yun siya na... lamang pong tanong ang sasagutin ninyo, Mrs. Abrigo. Alam ba ninyo na delikado ang inyong kalagayan? Opo. Pumayag ba kayo na bigyan ng anesthesia nung mga na kayo? Opo. At binigyan naman kayo ng pampatulog? Opo, pero... Mrs. Abrigo, Naramdaman ko. Narinig ko pong umiiyak ang anak ko. Dinig na dinig ko pong umiiyak ang anak ko. Hindi po ako pwede magkamali. Nagsasabi po ako ng totoo. Narinig ko! Mrs. Abrigo, paano nyo narinig na umiiyak ang anak ninyo kung natutulog kayo? Alam ko. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Ninakaw nila anak ko. Kinuha nila anak ko. Ninakaw nila anak ko. Ninakaw nila anak ko. Silence in the court. Masisira ang pangalan ko, attorney. 20 taon kong inalagaan, masisira. They don't have a case against you. Yung cheque. Anong gagawin natin sa cheque? Gusto ko lang namang umasenso. Ayokong makulong. Ayoko! Hindi kayo makukulong. Huwag kayong magpanik. Akong bahala rito. Attorney, hindi mo alam ang buong istorya, ang tunay na istorya. Ayokong masabit sa problema ni Rosita. Ayoko! Walang mangyayari kung magpapanik kayo. Natatakot ako, attorney. Ayoko na. Ayoko na! Dr. Mendez! I've been a good doctor. All my life, I've been a good doctor.
Now, this. Willing ka ba makipag-cooperate? Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Siguro mas mabuting hindi na ako pumunta dito. I worked so hard to build a name for myself. Doc? Doc, isang bagay lang. Sabihin mo sa amin. Nang mga anak ako, buhay ba ang baby ko? Doc? Si Rosita. Nandun ho. Elsa! Sandali lang! Hiyak ka! Huli ka! Elsa! Papatayin Ano ba? ko ng babae ka! Hayop ka! Ano ba? Elsa! Hayop ka! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo siya! Hindi ko siya inagaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo anak si Adrian! Sinungaling! Ninakaw mo siya! Bakit? Anong naging kasalanan namin sa'yo? Anong nagawa namin? Nasa iyo na lahat! Bakit pati anak ko gusto mong angkinin? Ibalik mo na si Adrian, Rosita. Nagtapat na si Dr. Mendez. Nagsisinungaling siya! Anak ko si Adrian at kaya ko yung patunayan kahit sa korte, kahit saan pa tayo makarating! Akin siya! Akin! Hayop ka talaga! Hayop ka! Sinungaling! Hayop!